Isang nakakalunos at nakakagimbal na krimen ang yumanig sa tahimik na komunidad ng Barangay San Juan sa bayan ng Morong noong Linggo, March 1, 2026. Tahimik ang gabi sa Barangay San Juan sa bayan ng Morong. Isang ordinaryong Sabado, may mga batang naglalaro, may mga magulang na nagpapahinga matapos ang mahabang araw, pero walang nakakaalam na sa isang sulok ng barangay, may isang galit, isang pusong sugatan, at isang desisyon sisira sa maraming buhay. Ito ang kwento ng dalawang batang hindi na nakauwi at ng isang binatang nagsisi ng huli na ang lahat. Isang 18 anyos na lalaki ang inaresto matapos umano niyang ang kanyang 13 anyos na babaeng pinsan at isang 12 anyos na batang lalaki. Ayon sa investigasyon, nangyari ang krimen matapos siyang malasing at mawala ng kontrol sa sarili dahil sa matinding galit, emosyon nang siya'y binasted ng babaeng kanyang nililigawan. Ang pagkawala noong February 28, Sabado, umalis ang dalawang bata upang pumunta sa isang computer shop. Karaniwan na raw sa kanila ang maglaro at maglibang doon. Ngunit kinabukasan, March 1, hindi na sila nakauwi. Doon na nagsimula ang kabahan ng kanilang mga pamilya. Agad silang nagtungo sa himpilan ng pulisya upang i-report ang pagkawala ng mga bata. Nakikiisa rin ang mga kapitbahay at kaanak sa paghahanap. Bawat sulok ng barangay ay inikot. Tinawagan ng mga kaibigan, pinuntahan ang computer shop, ngunit tila naglaho na lamang ang dalawa. Ang masakit na pagtuklas. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, may mga concerned citizen na nag-ulat sa pulisya tungkol sa dalawang bangkay na natagpuan sa old cemetery sa sitio Namay. Pagdating ng mga otoridad, tumambad sa kanila ang isang napakasakit na tagpo. Dalawang walang buhay na katawan. Kapwa may maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kalaunan, kinumpirma na ang mga ito ang mga nawawalang 13 anyos na babae at 12 anyos na lalaki. Isang komunidad ang nabalot ng dalamhati. Ang hindi inaasahang sospek. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, isang nakakagulat na detalye ang napansin ng isa sa mga investigador. Ang 18 anyos na lalaki na tumutulong pa noon sa paghahanap sa mga nawawalang bata ay napansin na may sugat ang kamay at may bakas pa ng dugo. Dito na siya tinanong ng pulisya. Ayon kay Morong Municipal Police Chief Major Elmer Ravano, nang mausisa ang binata tungkol sa kanyang sugat at sa bakas ng dugo sa kanyang mga kamay, doon na umuno siya umamin sa krimen. Inilahad niya sa mga otoridad kung saan niya itinapol ng kutsilyo ginamit sa pananaksak. Ang motibo. Batay sa karagdagang impormasyon, napag-alaman na ang suspect ay nasa ilalim ng impluwensya ng alak nang nangyari ang insidente. Ayon sa investigasyon, ang binata ay iniinom noong gabing iyon. Masama ang kanyang loob dahil siya'y tinagihan ng babaeng kanyang nililigawan. Sa kanyang paglalasing, sa kanyang emosyon, hinanap niya ang dalawang bata. Inaya niya silang samahan siya, aliwin siya, damayan sa kanyang pagkabigo sa pag-ibig. Ngunit sa gitna ng alak at galit, nawalan siya ng kontrol. May nasabi umano ang mga bata na hindi niya nagustuhan, na hindi sa kanya naaayon. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at walang awa at walang emosyon niyang inundayan ang mga bata ng una niyang inatake ang 12 years old na lalaki. Pagkatapos ang kanyang sariling pinsan, ilang minuto lamang, ilang sandali ng pagkawala ng kontrol, dalawang buhay ang nawala. Isang desisyon sa ilang minuto lamang ay tuluyang sumira sa dalawang buhay. Ang pagsisisi. Sa kanyang pag-amin, humingi umano ng tawad ang suspect sa nagawang krimen. Hindi na siya nakakatulog at ayaw na patahimikin ng konsensya. Ngunit para sa mga pamilya ng naulila, ang salitang patawad ay hindi kailanman makakabalik ng buhay ng kanilang mga anak. Ngunit para sa pamilyang naulila, ang salitang patawad ay hindi kailanman makapagbabalik sa buhay ng kanilang mga anak. Walang kasing sakit at kabayaran ang ginawa para ibigay ang kapatawaran sa kanya. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na
ng Morong Municipal Police ang sospek at nakatagdang ihaharap sa piskalya para sa inquest proceedings at pagsasampa ng kaukulang kaso. Isang gabi ng pagkalasing, isang sandali ng galit, isang emosyon na hindi nakontrol, dalawang inosenteng buhay ang nawala. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay paalala. Ang alak ay hindi solusyon sa sakit ng damdamin. Ang galit na hindi kinokontrol ay maaaring maging trahedya. Ang isang desisyon sa loob ng isang minuto ay maaaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Ang sementeryo na dapat sanay tahimik na himlayan ng mga yumao, naging entablado pa ng isang madilim at malagim na kapalaran ng dalawang inosenteng bata. Mahalagang paalala, ang krimen o pananakit dahil sa rejection ay hindi kailanman solusyon, ang isang hindi ay hindi dahilan para sirain ang buhay mo at ng iba. Kung ramdam mong sobra na ang galit o hindi mo makontrol ang emosyon mo, humingi ng tulong sa pamilya, kaibigan o professional counselor. Mas matapang ang lalaking humihingi ng tulong kaysa sa lalaking nagpapadala ng galit. Sa lugar na dapat nagbibigay ng katahimikan sa mga patay, doon pa isinakatuparan ang pinakamadilim na sinapit ng dalawang batang walang kalaban-laban. Advice sa mga lalaki na nabasted ng nililigawan. Tanggapin na hindi lahat ng gusto mo ay mapapasayo. Ang panliligaw ay hindi kontrata. Kapag sinabi niyang hindi, respeto ang unang dapat ibigay. Ang rejection ay hindi insulto. Preference lang iyon. Huwag gawing sukatan ng pagkatao mo ang sagot niya. Kapag nabasted ka, hindi ibig sabihin kulang ka bilang lalaki. Ibig sabihin, hindi kayo tugma, may taong mas babagay sa'yo. I-process ang sakit sa tamang paraan. Normal masaktan pero ilabas sa healthy way. Kausapin ang kaibigan, mag-journal, mag-workout, magdasal, huwag ibuhos sa galit. Iwasan ang ego at pride. Minsan hindi puso ang nasasaktan, ego ang tinatamaan. Tanungin mo sarili mo, nasasaktan ba ako o nasugatan lang ang pride ko? Huwag i-personal ang pagtanggi. Hindi ka niya tinanggihan bilang tao. Hindi ka lang niya pinili bilang partner. Malaking pagkakaiba yon. Lumayo muna kung kailangan. Kung masakit pa, iwasan muna ang komunikasyon. Distance helps healing. Tandaan, ang tunay na lalaki, marunong rumespeto, walang pag-ibig na napipilitan. Ang pagmamahal na pinipilit, nagiging kontrol at minsan nagiging karahasan. Sa bawat kwento ng krimen, may boses na dapat marinig. Ang katotohanan ay hindi dapat itinatago. At hanggat may katotohanan kailangang ihayag, ang hustisya ay hindi dapat ipinagkakait. Ito ang Kakrimen Diaries PH, kung saan ang krimen ay sinusuri at ang katotohanan ay inuulat. Hanggang sa muli, adios mga Kakrimen Diaries PH. Thank you for watching. God bless.